Hanggang sa tingin na lamang si Jasmine sa kanyang anak dahil hindi niya ito pwedeng lapitan at baka bigla na lamang dumating si Tyrone at makikilala tuloy siya nito. Binisita naman ni Lily ang kanyang kaibigan at sobrang masaya si Iris dahil namimiss na niya ng sobra si Camila. Dito na nga ipinakilala ni Iris si Camila kay Tyrone at nung nakita ni Tyrone si Camila, magaan ang kanyang loob sa bata at niyakap niya ito kaagad. Nagugustuhan din ni Camila si Tyrone na nagpapahiwatig ng kanilang mga puso na nagdidikta na mag-ama silang dalawa. Sobrang masaya si Iris nung tinitingnan niya sina Tyrone at Camila na nagkasundo kaagad silang dalawa nito. Nagbibiro pa siya kay Lily na aampunin na lamang nila si Camila. Ngunit hindi natuwa si Lily sa biro ni Iris. Ang sabi ni Lily na yan ang kanyang pinaghihinayang, yung matulad sa kanya si Camila. Halos lumaki na nga siyang walang ama. Ang sabi ni Iris, kahit palakihin niya si Camila na mag-isa, hindi yun pagkukulang. Ang sabi ni Lily, pero sana yung buo sila dahil iba pa rin kapag kumpleto. Nagtanong siya kay Iris kung wala pa ba siyang balita sa hayop na pumatay kay Lance. Nagsinungaling naman si Iris at sinabi niya kay Lily na meron na. Inisip ng kanyang ama na si Mr. Gunawan. Siya kasi yung nagbanta kay Lance nung nagkaroon ng problema sa shipment ng mga baril. Siya yung sobrang paranoid dahil involved ng mga pulis. Pero huwag siyang mag-alala dahil gagawin ng lahat ng kanyang ama para sa mga taong nananatiling tapat sa kanya. Sinabihan ni Lily si Iris na hindi siya makapaniwala na napapatawad na niya si Tyrone. Dito na nga sinabi ni Iris kay Lily ang katotohanan na kahit binigyan niya ng another chance si Tyrone pero hindi niya ito lubusan pinagkakatiwalaan dahil hindi na siya magpapaloko ulit at pinagbabantayan pa niya kay Harry ang lahat ng kinikilos ni Tyrone. Habang si Sandro, pinuntahan niya si Tyrone sa isang restaurant at sinabihan niya ito na kailangan niya ang katotohanan kung ano ang kanyang koneksyon o malalim na koneksyon sa mga Buenavedes sa nangyari sa kanyang pamilya. Pinagsabihan ni Tyrone si Sandro na ihiwalay niya yung personal niya sa kanyang trabaho. Ang sabi ni Sandro, wala na siya sa ahensya. Personal ito ang kanyang pakay laban sa kanya. Nagtanong si Tyrone kung gusto ba niyang bumalik sa kulungan. Ang sabi ni Sandro, tingnan nila sa huli kung sino yung makukulong. Ang sabi ni Tyrone na hindi pa rin niya mabitawan yung kaso ni Jasmine Flores. Tapos na yun, pakawalan na niya. Dahil siya inaamin na niya na marami siyang pagkakamali. Nagpaakit siya at pumatol siya nito. Kasalanan rin niya. Nang gusto na niyang kumalas, binakmail siya ni Jasmine. Sinabihan ni Sandro si Tyrone na magaling siyang mambola, magpaikot ng ulo ng tao. Napapaniwala niya silang lahat. Pero siya, binabantayan niya ang lahat ng kanyang kinikilos, hindi siya mabubulan nito. At huwag niyang kakalimutan, kahit saan siya ay nandoon din siya nito para bantayan ang lahat ng kanyang kinikilos. Samantala, magkakaroon nga ng events ang mga Buenavedes sa Grand Terrace ni Aster dahil magpaparty si Vito sa kanyang mga tauhan sa kumpanya. Sinabi pa ni Vito kay Aster na may bago siyang proyekto. Magpapatayo siya ng mas maraming eskwelahan sa mga probensya. At sa pag-alis ng mga Buenavedes, dito na nga ibinuhos ni Aster ang kanyang galit kay Vito. Hindi makapaniwala si Aster na tutulong si Vito sa mga bata. At ang sabi ni Aster, napaka-hipokrito talaga ni Vito. Ang sabi ni Lavender, manang-mana sa kanya ang kanyang anak. Ang sabi ni Aster, lahat ng sinasabi ni Vito sa kanya kanina, puro kasinungalingan. Ang sabi ni Lavender, na huwag siyang mag-alala, lahat may hangganan, pati kasamaan ng kanyang pamilya. Narinig naman ni Ian ang lahat ng pinag-uusapan nila Aster at Lavender, kaya tinawagan niya kaagad si Patrick para ipaalam nito na kumpirmado na may binabalak talagang pamilyang Fields kay Vito. Pinakinggan naman ni Jasmine ang pag-uusap nila Sandro at Tyrone dahil rinikod pala ito ni Sandro kanina. Sobrang nagalit si Jasmine dahil sinisiraan siya ni Tyrone at isa talaga itong sinungaling. Habang si Iris ipinaalam niya sa kanyang ama na sinabihan ni Ian si Patrick na si Aster at baka pati rin si Lavender, binabantayan siya. Narinig ni Ian na kinasusuklaman sila ng pamilyang Fields at masasamang tao ang tingin nila sa kanila. Mga ilang sandali inambush naman ang kanilang sasakyan sa mga armadong lalaki at nakaligtas naman sina Iris pero natamaan si Vito ngunit hindi naman matindi ang kanyang tama. Sino kayang nagpa-ambush kay Vito? Yan ang ating aabangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!